Hey yo! What's up mga idol? It's my Elvis again at welcome back again sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para always kang updated sa mga panibago kong ina-upload. So for today's video mga idol, ako naman po ay mag-vlog tungkol sa pag-check ulit mga idol. Paano ba i-check ang school supplies sa isang enterprises? So, bago muna natin yan simulan, ay quick intro muna tayo. So, ayan mga idol, paano ba i-check ang school supplies sa enterprises? So, mga idol, sa school supplies naman, ang mga description dyan ay halimbawa, bond paper, mga papel, mga ganyan mga idol, mga ballpen, ganyan. Sa mga idol, wala na yung stock number. Direkta na yan sa description. So, ibig sabihin, ang description, mga idol, halimbawa, bond paper. Bond paper A4. Yung example natin, pwede din long or short bond paper. Pero, ang sample natin na description, mga idol, ay bond paper A4. Wala na po siyang stock number. Diretso na po siya description. Yun lang po yun po yung pag-check sa school supply, halimbawa sa bond paper A4. So, ibig sabihin mga idol, ang hahanapin mo sa school supply, pag na-deliver na yung mga bagong dating na item, ang nakalagay sa resibo mo, ang hahanapin mo, ang i-check mo ay bond paper. So, ang hahanapin mo ay bond paper A4. So, sa quantity naman mga idol, ang nakalagay, halimbawa, 5 rems. Kasi mga idol, bawal dyan yung pieces. Hindi po per piece yung pagbilang ng bond paper, kundi per rim. Nakabalot yan mga idol. Siguro nasa 100 pieces din yan mga idol, or nasa 100 pieces yan mga idol, yung 1 rem. Kasi per mga idol, parang nasa 100 pieces yan. So mga idol, pag-check mo na tingnan mo na yung description na bond paper na A4, nakita mo na sa carton or box, nakasulat dun ay yun po yung bond paper, nakasulat A4. So, yun po yung bubuksan mo. So, syempre bubuksan mo yun. Mga idol, palagi ka madalang cutter. Kasi, pag walang cutter, ballpen yung ginagamit ko, ginaganyan ko lang. Tapos, ginuguhit ko. Nakakabukas, pero madaling masira yung mga ballpen, kaya dapat palagi kang may cutter. So, pagbukas mo, mga idol, syempre, bibilangin mo kung ilang rem yun. Kung nasa 5 rems yung 1 box. So, kasi mga idol, matik na yon na nasa 5 rem po talaga yung 1 box. Isang karton ng bond paper. Yun po, mga idol. Pero, kailangan mo din siyempre, double check mga idol. Bibilangin mo po talaga siya kung 5 rem siya. Kasi minsan, nagpapactory defect mga idol, hindi maiwasan sa paggawa sa factory. Yun po, kaya dapat kailangan mo bilangin. Yun po, wala na pong stock number yung bond paper. Direct na siya na description. Ang description ay bond paper A4. Yun po yung chinecheck mo. So din mga idol,
titingnan mo din dyan mga idol kung halimbawa napunit na yung may damage na, napunit yung tawag nito. Napunit yung pakabalot ng bond paper. Baka may may ba yung gisi. Mahirap po talaga mga idol kapag Bisaya. May damage na mga idol. Na-damage na yung bond paper, yung pakabalot. Siyempre titingnan mo din mga idol kung good item siya. Palagi yung mga idol, huwag nyo kalimutan. Titingnan nyo kung good item or damage item po talaga. Kasi magre-report ka nyan mga idol sa warehouse na pinanggalingan yan. So, ayun mga idol. I hope meron naman po akong na-share na konting kalaman, konting tulong sa inyo. So, hanggang dito na lang ako mga idol. Maraming salamat.